Oh, pinakamasakit na sa isang ina, makita mo nag-aaway ang magkakapatid dahil lamang sa politika at kapangyarihan. Mahiya at maawa ka, Manang Aimee, sa ina mo. Diba? Mahiya at maawa ka, Manang Aimee, sa ina mo. Okay? Mga ka-clear. Ito, may papakita ako sa inyo. Siguro alam nyo naman to, pero ito yung na-research ko lang naman. I will not really go into details kasi wala naman ako. I'm not privy. Ito yung nasa news lang, mga ka-clear. At research lang. Ferdinand Marcos Jr.'s kidney donation to his late father. Ito, sakripisyo to ng kapatid mo, si PBBM, para humaba ang buhay ng tatay nyo. Ba? Yan. Ha? Bongbong Marcos Jr., 1983, mga ka-clear, 1983, nag-donate. Then, the governor of Ilocos Norte made a profound professional sacrifice by donating one of his kidneys to his father. Former President Ferdinand E. Marcos Jr., this act of love and devotion came at a time when his father's health was deteriorating and a kidney transplant was urgently needed. Nagsakripisyo. Bongbong's decision to donate his kidney was not only a testament to his deep familial love but also a reflection of the intense loyalty and dedication that characterized the Marcos family. Nandyan ka ba, Aimee Marcos? Nandun ka ba sa intense loyalty and dedication that characterized the Marcos family? Bakit hindi makita yan sa'yo? Diba? The operation was reportedly performed at the Philippines National Kidney Foundation in Manila, and it was a significant event given the political climate of that time. Kaya ba ito, mga ka-clear, di ba yung dialysis ngayon, kidney yun dapat, di ba? Kaya siguro, mga ka-clear, isa sa advocacy ni Pangulo, di ba yung mga kidney ngayon, yung ta-transplant, wala ng payment to. Dahil siguro sa naranasan ng kanyang ama. At siya yung nag-donate ng kidney. Diba? Parang si Lino Cayetano nag-donate din. Pero at his age, 1983, mga kakli, 1983, nag-donate ng kidney. Oh, ito. Ito ang sabi ni Aimee noon. Ako sa inyo, ha. Sana ba yan? Meron dito news eh. Oy, wala. Wait lang. Sinabi niya dito na masakit sa damdamin ng kanilang ina na habang inooperahan si senior, mga ka-clear, parehong nasa hospital bed si junior at saka si senior. Ito, pakita ko sa inyo. Nakalimutan mo na to, Aimee Marcos. Oh. Congresswoman Aimee Marcos said, "That was probably the worst day of my mother's life. Two of the people she loved the most were in the operating room." You know, na nag-donate ang kapatid mo ng kidney. So definitely, na nag-donate yan ng kidney, mga kakli, 1983. Definitely, hindi to gumagamit, di ba? Bakit? Parang hindi naman basta-basta makakapag-donate pag ikaw ay cocaine user. Dapat healthy ka, di ba? So sabi ni PBBM, Bongbong, in a TV interview said, "Yes, in 1983, he needed a kidney and I was a good match." Yan, no? Ferdinand Bongbong Marcos, Ilocos Norte governor, has admitted having donated one of his kidneys to his father, former... Bakit naman may former? Okay, babasahin ko na rin, nandiyan dyan eh. Former dictator Ferdinand Marcos in 1983. Diba? Donated one of his kidneys. So ano bang requirements? Sino mga doktor dito? Naman guide kami.
Di ba? Dapat pag nagdodonate ka ng iyong mga organs, dapat healthy ka. Especially kidney. Oh. Ang tanong, mga ka-clear, di ba? Kapag ka ba ikaw ay ito, may papakita na ako sa AI generated naman. AI to. Tinanong ko lang, hindi ako doktor eh. A person who currently uses cocaine is generally not eligible to be a living kidney donor. So definitely, lumalabas 1983, hindi. Kasi nakapag-donate siya eh. Diba? Oh, now, after, diba? After, makakapag ano ka pa ba? Makakapag drugs ka pa ba? Inanap ko rin to eh. Kung ikaw ay wala ka ng isa lalaki din mo. Ito. Hindi eh, mamamatay ka eh. Oh, yun mo mga clear tayo eh, nagre-research lang dito. Nakita naman natin na ano eh. Oh. Can one kidney person use illegal drugs? Oh. No. A person with only one kidney should not use illegal drugs. Illegal drugs are known to be nephrotoxic, damaging to the kidneys, and the risk of severe, potentially life-threatening kidney damage is significantly higher for individuals with pre-existing kidney conditions, including having reduced kidney capacity. Ano ba? Hindi ba? Alam naman niya yung kapatid niya, nag-donate ng kidney. Tapos ikaw pa maglilinis? Ikaw pa maglilinis talaga? Sa dami niyong yaya dyan or whatever, helper, ikaw pa talaga maglilinis? Diba? So exaggerated. Ano sabi natin? Ano sabi nung nag-text sa atin? Talk is cheap. Botox is not. Sige. Sa ginawa niya rito sa INC rally, may nagtanong sa akin, sino ba talaga ang nag-asal addict? Diba? Ito, mga ka-clear. Ito. Atin to. Ito. Saan na ba yun? Wait lang. Ito. Kita lang ako ha. Ito. Alam mo, wala ako nakitang anumang wait lang. Saan ba yan? Teka lang. Hindi ka panipaniwala buong buhay ko ngayon lang ako nakakita na sinisiraan ang kapatid sa gitna ng karamihan imbis na tulungan dahil sa problema. Ricardo Maykate, yes! Anong purpose niya para siraan yung kapatid niya? Una, siyempre, politika. Bakit? Dahil sa pag-iimbestiga ni Pangulong Marcos Jr., mga ka-clear, malamang tamaan ang mga Duterte. Yun nga yung ayaw niya, di ba? Kaya nga ayaw niya si Ombudsman Boying Remulla dahil ipapakulong daw ang mga Duterte at mga kaalyado ng Duterte. Nasa tamang pag-iisip ba doon? Sino ba talaga yung mukhang asal addict, mga ka-clear? Imbis na bayan ang isipin, mga kaalyado ang pinoproteksyonan. At handa siyang tuklawin ang sarili niyang kapatid para lang maproteksyonan ang mga kaalyado niya. Paano na yung bayan? Diba? Ito, anong ginawa mo? Sabi kay Sarah, saan ba yan? Yan. He promised. And who is a liar? Alam mo, meron dito. ng bigas. Ba? Putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Diyan.
Di ka nagalit dito? Amy Marcos? Dito, hindi. Kinampihan mo pa talaga? Sino? Sino na ngayon yung mukhang addict talaga? Yung pag-meltdown, ano to? Nagganyan ba ang Pangulong Marcos? Nakita niyo ba nagganyan ang Pangulong Marcos Jr.? Diba? Mga clear, alam natin, si dating Pangulong Duterte, habang presidente, gumagamit ng marijuana. He admitted that. He even admitted overusing fentanyl because he wanted that cloud-9 feeling. Tinaligsa mo, Amy Marcos? Tinaligsa mo ba yun? Diba? Kakaiba. Kakaiba si Amy Marcos, mga kaklir. Kakaiba. Oh, ito pa. Oh, ito ha. Ito, matapos na arestuhin. Suporta ng Waray sa Alianza para sa bagong Pilipinas. Oo naman. Oo. Ang mga Waray naman tumutulong. Ito nga lang, namumroblema ako. Medyo nabigla ako sa pangyayari na inaresto si Presidente Duterte. Naguguluhan siya. Nabigla siya sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Sa ibang tao, concern na concern ka. Sa sarili mong kapatid, binabagsak mo. Anong klase? Diba? Makabayan ba to? Makabayan ba to? Tingnan nyo, sa lahat ng salita niya, pati sa hearing niya, naisip niya ba yung biktima ng killer? Bakit yung sasabihin killer si dating Pangulong Duterte? He admitted it. Many times, not once, not twice. Pero ang pinoproteksyonan mo, killer. Diba? Ito pa. Oh, ulitin ko ha. Si dating Pangulong Duterte magnanakaw. Sabi niya, diba? Inamin niya rin yun. Again, he admitted it that he's corrupt at nagnakaw siya ng malaki sa bayan. Pero ubus na. Still, you have been protecting him. Confidential funds. Issue ng confidential funds. Pinoprotektahan mo rin. Ang issue ngayon, mga kaklear, ay anomalya sa flood control projects. Sino tatamaan? Hindi ko sinasabing guilty sila ha, pero tinatamaan. Joel Villanueva. Na-close mo? Na nagpaturo pa sa'yo, ikaw pa yung nagpaturo kung paano yung papahintuin magsalita si Senator Riza Ontiveros? Sino pa? Marami pa. Senator Bato, ICC warrant of arrest. Senator Bongo, 51 billion sa Davao City. Diba? Yung issue ng confidential funds, hindi pa tapos, Senator Amy. Pero dahil sinagawa mong yan, gusto mo mawala ang Pangulo sa pwesto. It's clear. Very clear. Gusto mo siya mawala para itong mga kaalyado mo makaligtas? Question mark. Tanong lang naman yon, ba? Kasi wala tayong nakikitang effort sa ngayon
para mapanagot ang dapat na mapanagot. Hindi pa nag-start ang impeachment, dismiss na agad sa mata ni Senator Amy Marcos. Yung kapatid mo na nagtatrabaho, nagpapaimbestiga, kahit masagasaan na siya, kahit masagasaan ang administrasyon niya, kahit masagasaan ang pangalan niya, at alam natin na talaga sasagasaan ang Pangulo Marcos dito, sinasagasaan nila para sila makaligtas. Despite that, pinagawa niya pa rin magpaimbestiga. Maraming tinatamaan. At dahil maraming tinatamaan, galit sila sa Pangulo. Na imbis na iangat mo ang Pangulo at ang sarili mong kapatid para magampanan niya ang kanyang trabaho, para masugpo ang korupsyon, pilit mong binababa. Bakit? Bakit? Ang hirap isipin. Sarili mong kapatid na walang sinabing anumang masama sa'yo, kahit siya ay insultohin mo, kahit na ibaba mo yung kanyang dignidad, kahit iba yung kampihan mo, kahit sumama ka pa sa team itim, wala kang nadinig. Wala kang nadinig na anumang negatibo mula sa sarili mong kapatid. Pero ikaw, ibang klase ka, Amy Marcos. Ibang klase ka. Diba? Again, sabi nila, talk is cheap, Botox is not.